Chapter 15. Nakasunod lang ang tingin ko kila Cold at Annie na nagpunta sa likod bahay nila Kin. I'm actually curious what they are talking about kasi kanina pa ako hindi pinapansin ni Cold, ni hindi nga ako kinakausap o hi man lang ay wala kaya medyo nababother ako. Namimiss ko pa naman ang malamig na tao na iyon tapos hindi ako papansinin. May problema ba kayo ni Bri? Agad na napunta ang tingin ko kay Kuya Lester nang marinig ko ang tanong niya na iyon. Kausap ko kasi si Val at katabi naman siya ni Val kaya panigurado ay nahahalata niya ang hindi namin pagpapasinan ng pinsan niya. Hindi ko po alam. We're okay before they left. He even called me when he was in Russia, tugon ko na ikinatango niya. Mukhang nagme-menopause na si Brian ha. Mauunahan pa ata ako, birong usual nito na ikinatawa naman namin ni Val. Sabay-sabay din naman kaming napatingin kay Dan nang maaga ng pagsigaw niya ang atensyon namin. Can you just do what I say? You're always complaining without doing anything. Akala mo naman ikinaganda mo yung pag-iinarte mo. Do it. Danjo. Saway na tawag ni Kuya Lester kay Dan na mukhang punong-puno na doon sa kausap niya. Mabilis nitong binaba ang cellphone niya bago humarap ng tuluyan sa amin. Huminga ito ng malalim bago naglakad papalapit sa amin. What? May inis nitong tanong. Anong what? Gusto mong what-watin ko yang mukha mo? Tandang padamdam panipik. May inis din na usual ni Kuya Lester na mabilis namang pinigilan ni Val dahil mukhang nabastusan si Kuya doon. Agad naman na umiwas si Dan bago marahan na umupo sa couch kung saan nakaupo si Nathan na tatawa-tawa at napapailing sa pagkakairingan ng magpinsan. Sorry na. Mainit lang ang ulo ko, saad nito sabay kuha sa isang baso na may lamang alak. Akmang magsasalita si Kuya Lester nang biglang pumasok si Annie na tumatawa-tawa kaya naman nagtataka kaming mga nakatingin lang sa kanya. Agad din naman siyang napahinto nang makita niya ang pagtataka naming lahat, kumaway na lang ito at mabilis na lumapit sa asawa niya. I'm okay. I'm good. Malawak ang ngiti nitong turan sa amin sabay inom sa hawak niyang juices. Marahan akong napatingin sa gawi kung saan pumasok si Annie dahil inaabangan ko si Cold na pumasok at hindi naman ako nagkamol dahil nakita ko na itong pumasok at agad na nagtama ang mga mata namin kaya naman parang hindi ko alam kung iiwas ba ako o hindi dahil sly din ay malalim ang tingin sa akin. Hanggang sa makalapit ito sa amin na bahagya ko pang ikinagulat dahil imbes na dumiretso siya sa kaninang kinauupuan niya ay dumiretso siya sa armrest sa tabi ko at doon umupo at humawak sa balikat ko na kanina ay hindi man lang niya nagawa. Hindi ko naman naiwasan na mapatingin kay Annie nang marinig ko itong mahinang humigikik habang nakatingin sa kuya niya na nakahawak sa akin. Okay lang kayo ni Annie? Mahinang tanong ko sa kanya sapat para marinig niya. Marahan naman itong tumingin sa akin at tipid ng umiti na bahagya ko mang ikinagulat. Kinuha nito ang kamay ko at hinawakan iyon ng mahigpit. Let's go to Annie's house, we should pack our things. Usual nito bigla na ikinatak ako na mukha namang nahalata niya. We will go to my house to visit your family, right? Kusa namang napaawang ang labi ko sa sinabi niya bago unti-unting sumili ang ngiti sa akin. Oo nga pala. Tapos na ang kilakin kaya kami naman ang lalaban. Hindi na ako nagpapilit pa sa kanya at agad na rin kaming nagpaalam kila Annie at nagbili na tawagan na lang kami if confirm ang pregnancy ni Dia. Kuya, ikaw na bahala muna sa kanila ha. Audi and I will be gone for now, may mga dapat lang kaming asikasuhi. Usual ni Cold kay Kuya Lester nang sumunod ito sa amin palabas ng bahay. Naiintindihan ko. Alam ko naman na naghahanda lang kayong dalawa bumalik kayong buhay at kumpleto ang katawan ha. Usual nito dahilan para magkatinginan kaming dalawa ni Cole. Brian, buo at buhay, naiintindihan mo ba? Muling usual ni Kuya Lester sabay tingin sa akin. Aantayan namin kayo, hindi ko nagawang sumagot o tumanggo sa kanya dahil hindi ko rin naman sigurado ako pero isa lang naman ang masisigurado ko tatalunan namin si Gio at hindi namin hahayaan na magulo niya ang pamilyang meron kami. Matapos ng mga bili ni Kuya Lester sa amin pati na ang bili ni Cole kay Kuya ay mabilis na rin kaming umalis para umuwi ng bahay nila Annie. This time si Cole na ang nagmamaneho habang hawak nito ang kamay ko. Nang makarating kami ng bahay ay pinona na niya ako sa kwarto para maghanda ng ibang gamit ko habang siya naman ay kinausap muna ang mga tauhan niya na nandito kila Annie.
Mabilis ko namang inayos ang gamit ko pati na ang box ng engagement ring na ibinigay sa akin ni Cold ay inilagay ko sa malita ko. At dahil kaunti lang ang balak naming dalhin na damit, mabilis akong natapos sakto nang makarating si Cold sa kwarto. "Are you done packing your things?" Tanong nito sa akin na marahan kong tinanguan. "Let's go then." Usual niya sabay tingin sa paligid ng kwarto niya bago huminga ng malalim at lumapit sa akin. Marahan nitong kinuha ang maletang dala ko nang makalapit siya sa akin. Hindi ko naman inalis ang tingin sa kanya dahil pakiramdam ko ay mukhang mamiss niya rin ang buhay na laya bilang isang Brian kaya naman marahan kong hinawakan ang kamay niya na ikinatingin niya sa akin. "Babok tayo dito ng buo at buhay," usual ko sa kanya na may ngiti. Marahan naman siyang tumango at hinawakan rin ang kamay ko. "Of course we will. Let's go," saad nito na ikinatango ko at sabay na kaming lumabas ng kwarto. Muli na lamang nagbilin si Cold sa mga tauhan niya patungkol sa mga pwedeng mangyari pati na ang tawagan kami kapag may mga kakaibang kaganapan dito. Hindi lang dito kila Ani ang may bantay kundi sa lahat ng bahay ng mga pinsan niya pati na sa bahay ng daddy ni Ani ay meron. Sa dami nga ng tauhan ni Cold dito ay hindi ko alam kung may natira pa ba sa bahay niya kung saan nandoon sila mama. Matapos ng mahabang bill-inan ay umalis na rin kami ni Cold sa bahay nila at habang nasa biyahe kami ay hindi ko napigilan na magtanong sa kanya. Curious kasi talaga ako kung ano ang pinag-usapan nilang dalawa ni Ani. "Ano palang pinag-usapan ninyo ni Ani?" Tanong ko at bahagyang sumulyap sa kanya. Nakita ko naman na sumulyap din ito kaya naman agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya. "I just asked her why women rejected a man's proposal." Usual nito na ikinagulat ko kaya naman napatingin na ako sa kanya. "I'll want to be honest with you, Audi. I got really disappointed that you didn't wear the ring. That's why I didn't talk to you, but when I talked to Ania, she said something na on point." "So okay na ako," paliwanag niya sabay hawak ng kamay ko. "Do you want me to wear the ring now?" Tanong ko na mabilis niyang ikiniling. "Wear that ring if you are fully committed to me. Wear that ring if you are ready to be part of my life forever because wearing that ring mean you are ready to bear our children." Habang sinasabi niya ang mga naunang salita na lumabas sa bibig niya ay nakangiti lang akong nakatingin sa kanya pero nang marinig ko ang children. Napakunot ang noo ko. "Children? Hindi pwedeng child lang?" Tanong na ikinangiti nito bigla. Hindi naman ako galit sa mga bata. Ang akin lang ay parang balak niya akong anakan ng anakan dahil sa pagsabi niya ng children. "Yes, children, I don't want them to be like me na mag-isa though I know they will never be alone dahil sa mga pinsan niya but still, our firstborn need to have sibling." Usual nito sa seryosong paraan kaya naman hindi ko naiwasang mapatawa dahil doon. "We don't have plan." Agad naman akong napahinto sa tawa at pagsasalita nang mapatingin ako sa rearview mirror na agad ikinakunot ng noo ko. "Cold, someone is following us." Usual ko kaya naman napatingi din siya doon at tumango sa akin. "Kanina ko pa nakita yan. Nasa expressway tayo at medyo maliwanag pa kaya hindi yan bubunot but once I exit here, ready you're gone, babe." Usual niya na agad kong sinunod. Kinuha ko ang 2 baril na nasa ilalim ng upuan at tinignan ang bala nun kung makakatama ba ako at mabuti na lang at nag-reload ako noong nakaraan dito kaya naman handang-handa ako. Next exit, usual nito sa akin na tinanguan ko at marahan na nagpunta sa likuran para doon ihanda ang ibang bala na kakailanganin ko. "The car we are using is bulletproof, my love. So don't hesitate to shoot, just trust me." Usual nito na ikinatawa ko. "Areglado, bossing." "Areglado, bossing." Birong usual ko na ikinatawa nito ng mahina. Hindi pa man siya nakakalabas ag expressway ay agad ko nang binuksan ang upper window ng kotseng gamit namin. Inihanda ko na ang sarili ko at pinakatitigan ang kotseng kanina pa nga sumusunod sa amin. "We're leaving the expressway, baby," rinig kong usual ni Cold na tinanguan ko lang naman at hindi na tumingin sa kanya. Nang maramdaman kong lumiko na kami at papunta na kami sa isang partikular na lugar na papunta sa bahay ni Cold, hindi ko na inalis ang tingin ko sa kotseng kasunod namin. Napangisi naman ako nang bigla rin itong lumiko doon at parang mas bumilis ang pag-andar nila. "Isa am going out," usual ko at agad na inilabas ang katawan ko sa nakabukas na upper window.
Nakita ko na may lumabas din na lalaki doon at may hawak-hawak na baril na mukhang Armalite ang disenyo. Nakaharap na ako sa kotse at bago pa ako maunahan ay agad na ako ngumisi sa kanila bago itinutok ang baril na hawak ko sa dalawang kamay ko. Wrong move mga perkoy. Usual ko at agad na pinaulanan ng bala ang kotseng nasa harapan ko. Hindi ako nakontento na nakita ko nagpagiwang-giwang lang ang kotse nila. Inubos ko ang balang nasa baril na hawak ko hanggang sa nakita kong unti-unting nawala ng kontrol ang kotseng sinasakyan nila, tanda na napuruhan ko ang nagmamaneho dito. Audi, get inside. Rinig kong sigaw ni Code kaya naman agad akong ginawa at agad akong napahawak sa upuan ko kanina nang biglang bumilis ang pagpapatakbo ni Code. Brian, sigaw ko dahil bigla kong nagulat sa ginawa niyang iyon. Mahigpit ang pagkakayakap ko sa upuan habang patuloy lang siya sa pagdadrive. Napasinghap naman ako ng makarinig ako ng mga kotseng nagkakalasan hanggang sa mas napahawak ako sa upuan dahil sa tunog ng may bumangga sa amin, kaya naman ang kaninang mabilis na takbo ni Cold ay mas bumilis na halos matangay na ang kaluluwa ko. I'm sorry, I knew that car will gonna bump the US kaya nga bombless ang takbo ko. Paliwanag ni Cold nang makarating kami ng bahay niya at agad ko siyang tinanong kung bakit bumilis ang takbo niya. Tumanggaw-tango lang naman ako dahil ngayon naintindihan ko na kung bakit ang bilis niyang mag-drive kanina. Pero sana sinabihan mo kung bibilsin mo ang takbo, saad ko sabay kuha ng gamit ko para lakyat sa kwarto namin. Pitong told you to get inside, seryosong usual niya kaya naman napatanga ako bigla dahil doon. That means I will drive fast. Mas nakakagalit kapag bombless ako mag-drive tapos nasa taas ka, right? Habol niya na parang utang na loob ko pa na pinapasok niya ako. Hindi naman ako nag-atubiling hampasin siya dahil sa sinabi niya. Akala ko nga lang ay magagalit siya dahil hinampas ko siya pero hindi naman iyon ang nangyari, natawa pa siya. First, I'm just kidding. I'm sorry if I didn't tell you that action. Usual niya sabay kuha ng malita ko sa kamay ko at siya na mismo ang nagbudat nun paakyat ng kwarto namin. Ako naman ay sumunod lang sa kanya habang napapailing sa kanya. Nang makarating kami ng kwarto, agad ko na iyong kinuha sa kanya para mailagay sa walk-in closet dito. Katulad ng sabi ko, may ilan na rin kaming damit dito kaya naman kakaunti lang din ang aayusin ko, gusto ko may ayos agad para naman makapunta ako sa bahay nila mama. Namimiss ko na kaya sila. Hindi lang halata pero hinahanap-hanap ko rin ang mama ko. Habang nag-aayos ako ng gamit ko, napaigtad naman ako nang biglang may mga brasong pumulupot sa akin at ibinaon ang mukha sa leeg ko. Hanem, sweet mo ngayon ha, kanina lang hindi mo ako pinapansin, usual ko. Hindi naman ito nagsalita at mas humigpit lang ang pagyakap sa akin. Anong gusto mong dinner? Lulutuin ko tapos dalhin natin kila mama, nakangiting usual ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagluwag ng yakap nito sa akin pati na ang pagkakaangat ng ulo niya mula sa leeg ko. Kusa naman akong napapikit nang maramdaman ko ang mga labi niya sa tenga ko kasabay ng mga kamay niyang humihimas sa tiyan ko. I want you to be my dinner, bulong nito sabay paglandas ng kamay niya sa dibdib ko. Panipi. I will do this every day, baby. I want you to know that I'm submitting myself to you, Audilida. Mahal na mahal kita, saad ito nang magtama ang paningin naming dalawa. Hindi naman ako nakasagot agad dahil bigla nitong hinawakan ang pempem ko na naging dahilan ng pagsinghap ko. Ramdam ko ang marahan na paggalaw niya ng maniko habang ang ilan sa mga daliri niya ay pinaglalaruan ang lagusan ko. Agad kong hinawakan ang braso niya dahil ramdam ko ang gigil niya dahil sa pagsagad niya. Alam kong ilang araw rin kaming hindi nagkita kaya naman alam kong sobrang tatamaan kami ng gigil sa isa't isa. Ang higpit ng hawak ko sa braso niya ay unti-unting nawala dahil sa kiliting dumadaloy sa katawan ko dulot ng daliri niya. Tanging pagpikit at pag-ungol ang nagawa ko dahil sa kakaibang sarap na dulot nito lalo na nang mag-umpisa niyang igalaw ang daliri niya. Gosh, bulaslas ko dahil sa gulat na binigay ng dila nitong hamagod sa labas ng pempem ko. Pati pagliyad ay nagawa ko na nang hulihin nito ang maniko. Habol ko ang hinga kong napatingin sa kanya nang maramdaman ko ang pag-angat nito mula sa pempem ko. Marahan itong ngumisi sa akin sabay punas ng labi niya gamit ang hinlalaki niya. Hindi ko naman napigilan na mapakagat labi dahil parang napakahat niya sa gesture na iyon. Napakalandi talaga.
Marahan siyang tumayo at marahan niyang hinubad ang damit niya kaya naman muli kong nakiya ang malaki nitong katawan na may ilang mga tato na minsan ay gustong-gusto kong tanungin kung ano ang ibig sabihin. Nahihirapan na nasasarapan nitong Yuzel bago iginiling ang balakang niya. Para naman akong inasena na bulatin ang gawin niya iyon dahil hindi lang kilati ang hatid nito, para bang hinihipnotismo ako nito na sundan ko ang bawat hiling na ginagawa niya. Patuloy niyang ginawa iyon ng mga ilang ulit bago niya inihinto iyon at kinuha ang kanang hita ko at inilagay sa balikad niya kaya naman mas ramdam ko ang pagsagad niya sa loob ko. Hindi na ito nagsayang pa ng oras at agad na kumilos ng mabilis para maglabas-pasok ang malaki niyang cobra. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang umungol ng umungol dahil sa sarap ng pagsagad niya. Para bang may isang parte sa loob ko na natatamaan niya dahilan ng pamamasa ko lalo kaya naman rinig na rinig sa apat na sulok ng kwarto ang malalaswang tunog na nililika ng pagbubungguan ng kasalanan naming dalawa. Napatingin naman ako sa kanya nang bigla nitong hugatin ang cobra niya sa akin. B. Brian. Ungol ko nang sepuhin niya ang dibdib ko at agad na paglaruan ang naninigas kong atang dumagan pa ito sa akin at agad na dinilaan ang leeg ko pababa sa balikat ko na bigla niyang sinisip dahilan para muli akong mapaungol ng malakas. Mas bumilis ang paggalaw nito sa likuran ko habang ako naman ay mahigpit ang kapit sa kama dahil para kong kinukuryente ng bawat pagsagad niya samahan pa ng pagsipsip niya sa akin. I love you, Audi. Habol pa nitong bulong sa akin dahilan para makiliti ang katawan ko. Hindi naman na ako sumagot at hinayaan na lang siya doon na unti-unting bumibilis ang galaw sa likuran ko. Kailan pa kayo dumating? Ayan ang bungad na tanong ni Mama sa akin nang magpakita ako sa kanya ng umaga. Ang balak kong pagbisita sa kanila kagabi ay hindi ko na nagawa dahil hindi talaga ako tinigilan ni Brian sa kama. Hindi ko alam kung nakailan ang lalaki na iyon kagabi sa akin basta ang alam ko lang ay kung ano-anong posisyon ang ginawa namin. Meron, nakaupo ako sa pang-isahang couch at nakabuka ang hita habang siya naman ay patuloy na naglalabas-pasok sa akin, meron pa na patagilid, habang buhat niya ako, at marami pang iba. Hindi ko na nga alam kung anong oras kami natapos, basta nakatulog na lang ako na nasa loob ko siya tapos paggising ko ay busy siyang pinaglalaruan ang ankle ko gamit ang dila niya. Hirap na hirap din ako lumakad kanina at ngayon nga ay pinipilit ko na lang ayusin dahil baka makahalata si Mama. Bago nga kami mapunta dito sa bahay ay dumalawa pa itong lalaking ta. 2 beses tuloy akong nagpalit ng panty. Kagabi po. Gabing-gabi na rin po kasi kami dumating kaya inisip kong ngayon na lang kayo puntahan kasi baka tulog na kayo, saad ko sabay tingin kay Cold na may kausap na naman na tauhan niya. Tumingin naman din ito sa amin at napangiti ako nang makita ko itong ngumiti sa amin at bahagyang yumuko. Kahit naman mataas na tao itong alam pa rin niya kung paano ang gumalang sa mga nakakatanda sa kanya. Nag-amusal na ba kayong dalawa? Halika at nagluto ako ng sinangag, nakangiting saad nito na ikinangiti ko rin ngunit bahagya akong nagtaka nang makita kong naglaho ang ngiti niya. Ayon nga lang ay kumakain balayang kasintahan mo ng tuyo at corned beef. Ayon lang kasi ang niluto ko, nag-aalalang Yuzel ni Mama na laki na tawa ko. Hayaan mo, Ma, kahit hindi iyan kumakain, kakainin niya yan, luto mo Yuzel ko at malawak na ngumiti sa kanya natawa naman din ito at umiling-iling sa akin. Ayos din na nandito muna kami habang nagpaplano ng gagawin namin kay Glow, at least makakasama ko pa kahit papaano sila Mama. Hindi naman kasi namin alam kung sa darating ba na araw ay makakasama pa rin namin sila kaya naman habang nandito kami, susulitin ko na ang oras na nakikita at nakakausap ko sila. So like what we planned last time. We're starting from the bottom. And since they knew our existence we should be more careful, Yuzel nito Cold habang nandito kami sa basement ng bahay niya. 1 linggo na kaming nandito at hindi porket nandito kami ay nagpapakampante kami dahil habang nandito kami ay bumubuo na kami ng plano kung paano papabagsakin si Gio. Hindi lang kaming dalawa ang nandito, lahat ng mga leader ng bawat team na hawak niyang organisasyon ay nandito at kasama rin namin. Katabi ko hamon siya habang ang mga leader ay nasa magkabilang gilid namin. Our plan is to get Gio bankrupt first. Yung tipong wala na talagang matitira sa kanya hanggang siya na mismo ang lalapit sa akin o ang hahanap sa akin dahil kailangan na niya ng pera ni Lolo. Simple lang naman ang gagawin. Makikipagtransaksyon kami kunwari sa kanila at kukuha ng mga illegal na baril, mga gamit,
at lalo na sa ipinagbabawal na gamot bot imbes na kami ang maabyutan niya doon. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ni Cold dito pero ang sabi niya ay mga pulis ang nakaabang sa mga iyon. Medyo risky dahil may buhay na pwedeng mawala dahil lalo na at kilala namin si Gio na makikipagpatayan wag lang makuha ang mga nakuha niyang yaman but I guess that's what authority means to sacrifice their lives. Hindi kami pwedeng magpakitang dalawa ni Audi dahil baka matapos agad ang plano natin na hindi nakikita ang mga kapit ni Gio, saad nito na ikinatango namin. Matapos ang pag-uusap namin patungkol sa plano namin, nagpaalam na rin ang ilan dahil ang iba sa kanila ay nagmamanman sa mga kapit ni Gio. Kami naman ni Cold ay pumunta sa training room para magsanay. Ngayon pa lang ako magsasanay dahil simula nang mapunta kami dito ay wala akong inatupag kung hindi ang makipagtawanan o kwentuhan kila mama at tuwing gabi naman ay makipagharutan kay na hindi ata napapagod sa kama. Para bang walang kasawan sa ginagawa namin. Tapos kapag umaga naman, madyay gising na lang akong nasa harap na siya ng laptop at nakasuot ng formal niyang damit. Napabalik ako sa wisyo nang bigla akong mampag sa likuran ni Cold na agad humarap sa akin na nakataas ang kilay. Mind mentioning me, what are you thinking? Tanong nito na marahan kong ikinilang. Wala naman akong inilsap, saad ko sabay kagat ng labi ko lalo na nang kumunat ang noo nito. Wala nga akong inlisip, pamimilit ko na parang ayaw naman niyang paniwalaan kaya napairap na lang ako at nag-umpisa muling maglakad. Kunwari lang tayong galit o nalinis pero syempre hindi naman talagal alangan sabihin ko sa kanya na parte ng iniisip ko ang mga posisyong ginagawa namin sa tuwing magla-love making kami. Eddie, hindi na naman kami matutuloy sa training kasi doon kami sa kwarto matuloy. O kaya naman ay baka bigla na lang akong hilay niya papunta sa isa sa mga kwarto dito sa basement ng Bahale or mas worst sa sobrang gigil niya dito kami abutan sa hallway ayan pa naman si Cold ay walang pinipiling lugar minsan. Aray, kunang biglang may humila sa akin. Masama ang tingin kong humarap kay Cold na hinayla ang braso ko. Nakangisi ito habang nakatingin sa akin. Where are you going? Dito ang training room. That's why I stopped. Usual niya sabay turo sa likuran namin na ikinaawang ng labi ke. No you are thinking something. Are you about what we did last night? Makahulugang saad niya na mabilis kong inilingan. Hindi no. Senggal ko sa kanya na ikinataas ng kilay niya. Hindi nga sabi. Nanlalaki ang mata kong usual sa kanya ngunit halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Ang kulit ni Brian. Hindi nga sinabi iyon ang iniisip ko. Atska ano bang ginawa natin kagabi at kailangan maalala ko, saad ko sa kanya sabay krus ng braso ko sa dibdib ko. Ngumisi naman ito dahil sa tanong ko at para bang kasalanan ko na tinanong ko pa ang bagay na iyon. Suck. Ang kulit kasi ng ilong nito sa buhok eh. So, do you not remember what we did last night or you just want me to help you remember that? May kakaiba nitong tono habang nakasilay ang ngisi sa labi niya. Pinag-cross din nito ang braso niya sa ilalim ng dibdib niya bago nag-lean sa pader. I can do that if you want. Saan mano ba gustong umpisahan? Kung paano ko isa-isang hinubad ang damit mo at ibinato sa kung saan. 0 kung paano ko hinalikan ang katawan mo at nilagian ng maraming marka. 0 baka naman kung paano ko ilang beses na, Saway ko sa kanya at mabilis na lumapit para takpan ang bibig niyang hindi na natitigil sa kakasalita at kapapaalala ng ginawa namin. Stop it. Someone might hear you at pag-usapan pa tayo dito. Pagtataray ko sabay alis ng kama ko sa bibig niya. Tumawa lang naman ito at uiling-iling sa akin. They won't do that, baby. I'm the boss here and no one have the courage to talk behind my back, usual niya sabay kindat sa akin. Oo na, Terya na nga at gusto ko biglang manapak. Saad ko at muling naglakad pabalik sa pintuan na hinintuan niya kanina. Muli akong nakarinig ng pagtawa sa kanya pero hindi ko na pinansin iyon dahil medyo napahiya ako doon sa ginawa niya. Bahagya pa akong laming-galinga sa mga pintong nadidaanan ko dahil baka mamaya may nakarinig sa kanya. Baby, stop. Rinig kong sigaw niya kaya naman napahinto ako at hinarap siya na kunot ang noo. Saway ko at inilagay pa ang hintuturo sa labi ko para patahimikin siya. Natawa naman siyang muli bago naglakad papalapit sa akin hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa akin. Bahagya niyang pinitik ang noo ko habang may mumunting ngiti sa labi.
Hindi naman iyon masakit pero agad akong napahawak dun dahil sa kakaibang kuryenteng naramdaman ko. Tinatawag lang naman kita dahil mukhang lalagpas ka na naman, usual nito sa akin sabay hawak sa kamay ko at siya na mismo ang nagbukas ng pintuan kung saan kanina pa namin gustong pumunta, ang lawak talaga ng training room nila pagdating sa mga combat. Kung baga hindi mealship na sa ilalim ng malaking bahay na nakatirek sa itaas ay may malawak palang mga kwarto sa ilalim nito. Marahan kaming nagpunta papunta sa isang hilera ng locker, agad na binuksan ni Cold ang pinakadulong locker at inilabas ang 2 boxing gloves kaya naman agad akong nawatingin sa kaliwang bahagi ng kwarto kung saan may 10 punching bag na nakahilera, habang sa gitna ng kwarto ay matatlong malalaking boxing ring, sa kanang parte naman ng kwarto ay may 2 malawak na parang ring din pero ginagamit iyon para sa mga mixed martial arts. Tuldok. Here, wear these. Usual ni Cold kaya naman napabalik ang tingin ko sa kanya, inaabot na nito sa akin ang isang kulay asul na gloves. Marahan kong kinuha iyon at akmang isusuot ko nang bigla ako nito muling taktukan sa ulo. Silly, you have to put this bandage to make sure that your joints are intact, usual niya sabay kuha ng kamay ko at hinayla ako paupo. Malay ko ba, wala naman kasing ganito doon sa mansyon ni Lolo. Bare hands ang ginagamit namin o kaya naman ay paa, saad ko at hinayaan na siyang gawin ang gusto niya sa kamay ko. Nakatingin lang naman ako sa kanya habang seryoso siyang nilalagyan ako ng bandage sa kamay ko. Siya na nga din ang naglagay ng boxer glove sa kamay ko nang matapos ang bandages. You have to remember all the things I'm doing to you, biglang usual nito kaya naman napakunot ang noo ko at nakita niya ayon nang tumingin siya sa akin. Simula bukas, I will not be around with you every morning. I may be at your side by night but it will not long. Usual niya na hindi ko naintindihan. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Usual ko sabay kuha ng kamay ko at ako na mismo ang nagsuot ng boxing gloves ko sa kamay ko. Agad akong umiwas ng tingin sa kanya nang makita kong nagseryoso ang mukha nito na nakatingin sa akin. Para siyang naging ibang tao sa tingin niyang iyon. Ibang-iba sa taong nakabiruan ko kanina at ibang-iba sa taong nakakasama ko araw-araw. Who will you choose to save, Audi? Your mother or me? Chapter 16. Who will you choose to save? Your mother or me? Napabalik naman ang tingin ko sa kanya nang marinig ko ang tanong na iyon, para akong nabingi dahil sa tanong niyang hindi ko napaghandaan. Ano bang tanong yan? Senggal ko sa kanya. Bakit ako kailangan mamili? Kung pareho ninyong kailangan ng tulong ko, who will you save? Seryosong pagputol nito sa sinasabi ko kaya naman hindi ko naiwasang mapatayo at nanlilisik ang matang nakatingin sa kanya habang siya naan ay walang ibinibigay na pakialam sa itsura ko. Sinong ililigtas mo? Ako o ang mama mo? Tanong muli nito sa akin. Marahan naman akong umiling. Pareho kayong ililigtas ko, you have to choose, Audi. Is it your mother or me? Muling tanong nito. Kita ko sa mga mata niyang seryoso siya sa tanong niya sa akin. Nagotso niyang marinig ang sagot ko. Pero paano ko naman sasagutin iyan kung para sa akin ay wala na akong ibang dapat gawin kung hindi ang iligtas sila sa abot ng aking makakaya. Imbes na sagutin siya ay tumalikod ako sa kanya at nagpunta sa pinakamalapit sa akin na punching bag. Nang makarating ako doon, walang pag-aalinlangan kong sinuntok ang punching bag na iyon dahil sa frustration na nararamdaman ko. Hindi ko lang talaga lubos maisip na darating ako sa puntong kakailanganin kong pumili sa kanila. Leon ata ang pinakamahirap na decision sa buhay ko kung magkakataon na kailangan kong pumili. Hindi ko gustong mamili dahil ililigtas ko silang lahat sa abot ng makakaya ko. Kahit ako na mismo ang magsakripisyo wag lang silang mawala. Hindi ko hahayaan na may mawala pa sa amin habang buhay na buhay pa sila Gio at naghahasik ng kagaguhan niya dito. Sila lang mawawala at hindi kami. Arg! Sigaw ko habang nagpapakawala ng suntok sa punching bag. Hindi ko alam kung nakailang suntok na ako o tumatama pa ba ang mga suntok ko dahil unti-unti kong nararamdaman ang panlalabo ng mata ko. Hindi ko kaya. Ayokong may mawala sa amin. Ayoko. Enough. Rinig kong usual ng isang tao ngunit hindi ko siya pinakinggan at patuloy lang ako sa pagsuntok at pag-iyak. Enough, Audi.
Wala naman akong nagawa kung hindi ang huminto ng maramdaman kong may mga kamay na pumihil sa suntok ko. You said, you will save US but here you are crying. You think crying will save US from our enemy. Agad na napaangat ang ulo ko nang marinig ko ang tanong na leon ni Cole. Puno ng kaseryosohan ang tanong niya na parabang sa bawat salita niya ay nilali niya ako, anong gusto mong gawin ko? El ang tumawa habang namimil kung sino ang iligtas ko sa inyong dalawa ng nanay ko. You think that's easy? Choosing between the man I love and wanted to be with for the rest of my life over the person behind the reason why I'm here in this world. Saad ko sabay mabilis na iwinaksi ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko. I never said that it was easy, Audi. I know how it feels because I got on your place too. Yuzel niya habang nakatingin sa akin ng seryoso. I had to choose between Annie and Lolo that time. Both of them are precious to me but I have to choose. Hindi madali dahil kahit kailan ay walang madali sa mundo lalo na sa mundo natin at kahit pagbalik-baliktarin mo ang mundo, darating at darating ka sa punta ng buhay mo na kailangan mong mamili, Yuzel niya. Marahan itong tumalikod bago huminga ng malalim, no it's hard. I know what it feels, but crying will not solve everything. You have to be brave and to be strong. Love you so much that's why I want you to learn that. Yuzel nito bago tuluyang naglakad papunta sa dulong punching bag. Hindi naman ako nakapag-react dahil sa narinig ko, minsan na rin niyang naranasan ang mamili pero gusto kong malaman kung sino ang pinili niya si Annie ba o ang lolo niya at bukod doon, sino ang nagtanong sa kanya tungkol sa pagpili. Yumuko na lang ako ulit doon at ipinikit ang mata ko dahil bigla itong sumakit. Marahil ay sa kakulangan ng tulog o kaya naman ay sa pagod. Patuloy pa rin sa pagtulo ang luha ko at kahit na panasan ko iyon ay hindi nawawala. Nagulat naman ako nang may magangat ng ulo ko at tumambad sa akin si Cole na seryoso ang mukha. You have to be independent again, baby. Ikaw ang laging nagsasabi sa ating dalawa na lagi nating titignan ang pinaka-worst na pwedeng mangyari kaya mas dapat mong tatagan ang sarili mo, hindi ka pala iyak but here you are crying like a baby. Napakagat naman ako sa labi ko at agad na yamakap sa kanya dahil magaan na ang boses nito at hindi na gaanong seryoso. Ngayon alam kong lalambungin niya ako. Pero totoo ang sinasabi niya, hindi naman ako pala umiyak ako pero tumatahan din at bumabangon pero ngayon. It's okay, everything will be okay, Yuzel nito sabay himas sa likod ko para pakalmayan ako. We will wake up the Audi that I first met, Yuzel niya kaya naman napahiwalay ako sa kanya at tumingin sa mata niya. I want to meet the old Audi. The tigresses of all women thought Yung hindi ako kinatatakutan, yung walang kahit na sinong kinatatakutan, Yuzel nito at marahan akong inilayo sa kanya. Laikan, saad niya. Gusto ko namang matawa ng kunin nito ang lelayan ng damit niya at ipunas sa mukha ko. The only thing that I'm afraid of is death, takot akong mamatay, Brian, Yuzel ko sa kanya nang matanggal nito ang damit niya sa akin. Nakita ko itong nakangisi habang inayos ang buhok ko, Elle wasn't afraid of death dati, Yuzel nito sabay tingin sa akin. But now that I have you, I'm afraid of it because I will leave you alone. Wag na kasel layong mamimalil lalaban nga kasi tayong dalawal, saad ko sa naipadyak ng pa ako na bahagya nitong ikinatawa. Fine, but if that happens, choose your mother, ayokong maiwan ng mama mo ang mga kapatid mo, they don't deserve to be alone. Pinutol nito ang sasabihin niya at hinimas ang mukha ko. I don't want you to be alone pero sasanayin natin na wala ako sa tabi mo. Malungkot lang akong tumingin sa kanya at hindi man lang tumango o nagsalita. Huminga lang ako ng malalim para mawala ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko. Sabay kaming napatingin ni Cole sa pinto nang magbukas iyon at pumasok ang apat sa mga tauhan niyang lalaki. Bahagyang lumayo sa akin si Cole at umayos nang tayo sabay tingin sa akin. From now on, sila ang magte-train sa'yo at hindi ako. Kinuha ko sila base sa katawan at tangkad ni Gio. Alam natin ang lakas ni Gio and I can say that they are also like him. Hurt them, wound them hanggang sa matalo mo sila, saad niya na ikinagulat ko. I'm sorry, but, have to do this. Baby hindi ka makakalabas ng kwartong to hanggat wala kang natatalo kahit isa sa kanila, parang malalaglag naman pangako dahil sa sinabi niya.
Agad kong tinignan ang apat na lalaking pumasok kanina. Kung titignan nga ay para silang katulad ni Gio sa laki pati na sa katawan. Ganito rin ang katawan ni Gio noong nagkita kami at sa totoo lang ay hindi ko alam kung talunin ang mga iyon. Apat sila. Gulat na tanong ko na ikinatango nito. Yes, as much as I want to pretend as Gio but I think hindi mo maiisip na ako si Gio so, I talk to them and ask them. You want to get rid of Gio, then think of them as Gio, saad niya sabay hawak sa ulo ko at humalik sa noo ko. You can do that, just focus. Bulong niya bago lumayo. Bumitaw ito sa akin at humakbang ng 4 na hakbang bago tumingin sa 4 na lalaki at tumango sa kanila. Nanlalaki naman ang mata ko nang biglang nag-iba ang aura ng isa sa kanila at biglang ngumisi sa akin. Marahan akong naglakad patalikod habang tinatanggal ang gloves sa kamay ko. Use the entire room, aude, rinig kong usual ni Cold pero hindi ko na siya pinansin dahil itinuon ko ang buong atensyon ko sa lalaking unti-unting lumalapit sa akin. Isang hate you, Brian Vicente. Kapag natalo ko ang mga ito, ikaw ang ikukulong kong G, go ka. Malakas na sigaw ko bago ko ibinato ang gloves na natanggal ko sa lalaking kaharap ko. Sinakto ko talaga iyon sa mukha niya para malihis ang atensyon niya sa akin at makatakbo ako para makapagtago. Hindi ko alam kung ano talaga ang balak nitong si Cold pero isa lang ang kailangan kong gawin, umisip ng paraan para matalo ang isa sa mga buwisit na lalaki na iyon. Sok bahala na. Habol ko ang hininga ko nang matapos kung masipa at masuntok ang pang-4 lalaking kanina lang ay hinahabol ako. Yung 3 nauna sa kanya ay nagpapahinga na at siya naman ang kinakalaban ko, nakatamba na ito ngayon pero alam kong tatayo pa siya dahil nakikita ko pa ang ngiti sa labi niya. That's all you've got. Sigaw nito sa akin sabay punas ng labi niya. Marahan itong tumayo sabay sa sahig ng small arena. Ayaw mo pang sumuko. May mga pasa-pasa ka na at dugo sa ilong. Kulang na nga lang ay ipagawa mo na iyan pagkatapos nito tapos ayaw mo pang sumuko. Tandang padamdam panipit. Sigaw ko sa kanya. Mukha naman hindi siya natawa sa biro ko dahil mas tumalim ang tingin niya sa akin pero totoo naman kasi nabagbog sarado na siya eh. Napalaki naman ang mata ko nang makita ko itong naglabas ng patalim. Pwede ba yun? Kanina naman sa 3 nakalaban ko ay walang patalim. Agad akong lumingon kay Cold na nakakross ang mga kamay sa dibdib niya. Walang emosyon ang mukha nito bago tinuro ang lalaki sa harap ko kaya naman agad na bumalik ang tingin ko dito. Let's see if you can still kidding around, usual niya sabay mabilis na sumugod sa akin na ikinagulat ko ng todo. Dahil hindi ako handa, agad akong tumakbo at kinuha ang isang upuan at isinalag iyon sa kamay niya. Napaigik naman ako nang bigla ako nitong sipain sa hita kaya kusa kong nabitawan ang hawak-hawak kong upuan. Mabilis niya yung kinuha sa akin at bumwelo para ihampas sa akin ang upuan kahit hirap ako sa paggalaw, agad kong inikot ang sarili ko para hindi matamaan ng upuan. Kita ko ang pagkawasak ng upuan na iyon na tumama sa sahig. Doon pumasok sa isip ko na mukhang seryoso talaga siyang panindigan na siya kunwari si Gio. Kanina kasi doon sa 3 ay parang easy-easy lang sila at hindi sila gaanong gumagamit ng kahit anong bagay pero itong kaharap ko ngayon ay may patalim at talagang sinasaktan na niya. Sa totoo lang ay nabubwisit ako kay Brian dahil ginawa niya ito pero ngayon ay kahit paano nauunawaan ko na kung saan nanggagaling ang sinasabi niya kanina. I become so soft, hindi ako lumalaban dahil alam kong may lalaban na iba para sa akin. Pero ngayon na mukhang sarili ko na lang ang aasahan ko ay kailangan kong mapabagsak ang gago na ito. Kahit masakit ang hita ko dahil sa pagkakasipa niya, kong kinalimutan leon at mabilis akong tumayo. Ramdam ko pa rin ang kirot sa hita ko pero pilit ko iyong winaksi sa aking isipan, hindi pa man ako tuluyang nakakaayos ng tayo, mabilis na litong sumukod hawak ang patalim na gamit niya pa kanina at kahoy na nakuha niya galing sa upuan na nagkakalas-kalas. At dahil hindi ako handa, hindi ko agad nagawang umiwas kagaad kaya naman nadaplisan nito ang braso ko. Ramdam ko ang pagkapunit ng balat ko dahil sa tindi ng talam ng kutsilyong hawak niya pero imbes na damdamin, muli akong kumuha ng isang upuan na kahoy at agad na ibinato iyon sa kanya. Wala na akong pakialam kung tumatagas ang dugo sa braso ko basta buong puwersa ko iyong binato pero dahil mas handa siya kesa sa akin, mabilis siyang nakaiwas at muling ngumisi habang ako naman ay muling kumuha ng malit na upuan at inantay ang pagsugod niya sa akin.
Hindi naman nagtagal, nakita ko muli siyan sumugod at doon ko inihanda ang upuang hawak ko. Inantay ko lang na tuluyan siyang makalapit sa akin, hanggang sa halos isang dipa na lang ang layo namin agad hinampas ang mukha niya ang hawak kong upuan dahilan ng pagtalsik niya. Hingal na hingal ako dahil sa nangyari at biglang sumakit ang mga suntok na kanina ko papilit iwinawaksi sa isip ko. Napatingin naman ako doon sa apat nang makita kong pasugod din sila sa akin kaya naman kahit may ininda ako ay mabilis akong naghanda para sa kanila. Muli kong hinampas ng upuan ang pangunang lalaki na nakalaban ko kaya katulad ng kanina ay agad siyang tumalsik. Habang ang pangatlong nakalaban ko at sinipa ko ng napakalakas. Napatingin naman ako sa pangalawang lalaking nakalaban ko nang bigla nitong ipitin ang leeg ko gamit ang braso niya. Kusa kong nabitawan ang hawak kong upuan dahil ramdam ko ang pagkapos ng hininga ko. Bigla naman akong nataranta nang biglang tumayo ang pangatlong lalaki sabay punas ng bibig niyang may dugo. Nang makita nito ang senaryo ko sa kasama niya ay mabilis itong kumuha ng kahon at agad na tumakbo sa palapit sa akin. Bigla akong nanghina at napapikit na lamang nang makita kong malapit na siya sa akin. Enough! Agad na napadilat ang mata ko nang marinig ko ang malakas na boses ni Brian sa amin. Bumungad sa akin ang halos isang dangkal na lang ang layo ng kahoy na hawak ng lalaki habang ang pagkakasakal ng lalaki sa akin ay unti-unting lumuluwag kaya naman agad akong kumuha ng malalim na hinga habang unti-unting bumabagsak ang tuhod ko dahil sa panghihina at paghabol ko ng hinga. Nagulat naman ako nang biglang lumuhad sa akin ang dalawang lalaki at yumuko sa harap ko. Akmang magsasalita ako nang bigla akong umangat sa lapag at mahigpit na yakap mula kay Brian. We will talk later, but you did a good job. Those two, bring them to infirmary and let them rest. Yusel niya sa dalawang lalaki bago ito nag-umpisang maglakad. Tahimik kaming dalawa at hindi nag-uusap hanggang sa makalabas kami ng kwarto. Habang naglalakad kami sa hallway, doon na ako naglakas ng loob na magsalita. Akala ko ba hindi ako pwedeng lumabas doon nang hindi ko natatalo ang isa sa kanila? Pagod na tanong ko. Yes, but you defeat two of them? Tugon niya sa marahan na paraan. You smash them with that little stool, habol niya pa. Baba muna ako, Yusel ko dito. You're teaching me to be independent so, let me walk by myself. Yusel ko dito. Hindi ko na inintay ang sasabihin niya at ako na mismo ang nagpumiglas para ibaba niya. Nang tuluyan akong makababaw at mayapak ang paa ko parang may kung anong damaloy na kuryente sa hita ko at halos manlumo ako sa sobrang kirot pero kahit ganon ay muli kong itinuloy ang paglalakad ko at hindi na muna siya nilinggan pa. Gusto mo bang sumama sa akin mamalengke bukas? Lagi ko naman yung ginagawa pero lagi naman akong may bantay, Yusel ni mama na ikinangiti ko. Halos isang buwan na matapos ang training na ginawa ko kasama ang 4 na tauhan ni Brian, wala akong balita doon sa dalawa kung kumusta na sila pero yung dalawang nakatayo at sumakaw sa akin, nakikita ko na sila dito. Minsan sila ang kasama ko kapag papunta ako dito kila mama. Nabalitaan ko rin na sa loob ng isang buwan, ilan na sa mga shipments, transactions, at client nila Gio ang unti-unting tumitiwalag at bumabagsak dahil sa kagagawan nila Brian. Kaya naninigurado akong nagngingit-ngit na ang ngipin ni Gio ngayon. At kung si Brian ang tatanungin ninyo, wala akong alam sa kanya ngayon. Hindi dahil magkagalit kami dahil wala naman na akong sama ng loob sa kanya lalo pa at alam ko naman na para sa akin ang ginawa niya. He already apologized because of what he did, kaya lang talaga wala akong alam sa kanya dahil talagang tinoto niya ang paglis ng umaga at gabi ko lang siya makakasama minsan nga ay halos paumaga na rin siyang tumabi sa akin. Sa totoo lang ay naninibago talaga ako sa setup namin kaya naman kapag minsan ay naboboard ako, nagpupunta na lang ako ng training room kasama yung dalawa kong nakalaban at doon kami nag-sparring ulit pero ngayon ay medyo mild na lang ang sakitan namin at hindi na umaabot sa hampasan at sakalan. Sige po, magsasabi lang piyo ako kay Brian mamaya. Nakangiti kong Yusel kay mama nang initian nito kinagabihan nga ay inantay ko si Brian na umuwi ng bahay niya para makapagsabi na sasama ako kay mama pero halos mag-uumaga na ay wala pa siya kaya naman imbes na mag-antay pa sa kanya ay natulog na lang ako para may pahinga ang utak at katawan ko. Miss, kung maari lamang po ay huwag kayong lalayo sa amin ha, Yusel ng kasama kong lalaki na tinanguan ko naman. Nasa palengke na kami at ngayon lang ako nakapunta ulit sa ganito.
Dahil simula nang mapunta ako kay Lolo ay hindi na ako nalabas pa. Nakakamiss din pala ang, yes, pero kay Mama kayo mag-focus ha. I can handle myself, usual ko na tinanguan nito. Nag-umpisa akong maglakad papuntang mga prutasan at napangiti ako nang makakita ako ng mangga, para bang nagtubig ang loob ng bibig ko at natakam sa kanya, bigla akong napagawang imahe ng mangga na may kasamang napakasarap at napakaanggag na bagoong. Napatingin ako sa gawin nila Mama para sana manghingi ng pera dahil wala naman akong perang dala pero nang tignan ko ay wala na sila doon. Akmang maglalakad ako nang bigla akong makaramdam ng malamig na bagay sa tagiliran ko. I've been looking for you all over the place at dito lang pala kita matatagpuan, rinig kong usual ng pamilyar na boses. Huwag mong tatangkain na sumigaw o kumilos kung hindi ang mama mo ang malalagay sa peligro, usual niya. Doon naman ako biglang kinabahan dahil hindi ko talaga makita sila Mama sa dami ng tao. Sa loob ng isang buwan, masasabi kong kaya ko nang labanan si Gio kahit pa may mga taong nandito wala na akong pakialam basta makaalis ako sa pagkakahawak niya sa akin pero ang sabihin niya na hawak niya rin si Mama ay ibang usapan na iyon. Mahigpit ako nitong hinawakan at hinayla palabas ng market, bago pa man kami makalabas nakarinig ako ng malakas na pagtawag kaya agad ko iyong nilingon. Nakita ko na nagpapalingga-lingga ang lalaking kasama namin at akmang tatawagan ko siya nang biglang takpan ni Gio ang ilong ko ng isang panyo. Bago ako tuluyang mawala ng malay ay kita ko ang isang babaeng kausap ng bodyguard namin. Kamukha ko siya. That's not me, usual ko sa isipan ko bago tuluyang magdilim ang paningin ko. Boss, that was the 7th shipment we stopped, and as for the report there only dalawang more to go. I turned my gaze to my man after he said that. 2 more Totyo. There will be none after tomorrow's raid. Let's go, saad ko at muling ibinalik ang tingin sa warehouse na sinusunog na ng mga kapulisan dahil tapos na nilang i-raid ang mga ito. Sobrang nakaka-satisfied na makitang bumabagsak si Gio. Umpisa pa lang ito dahil sa mga susunod, siya naman ang babagsak at ililibing ko ng buhay. Agad na akong tumalikod at naglakad papunta sa kotse ko para makauwi ng bahay. I miss Audi so much. Hindi kasi ako nakauwi kagabi dahil may mga inayos kami ni David kagabi about sa mga property ni Lolo Lino, unti-unti ko na kasi iyong ipinapalipat sa pangalan ni Audi habang hindi kami nag-uusap. I know someone will say na masyado akong cold kay Audi but no. Whenever she's asleep I always talk to her like how I used to talk to her when she's awake. Gusto ko lang talaga na lumayo pansamantala dahil hindi ako makakilos kung nandyan din siya sa tabi ko. I always wanted to be beside her. Ayoko nang magtrabaho o maging leader ng isang organisasyon at gusto ko na lang ay mahiga, kumain, at magkipaglamangan kasama siya but that's not the life we have chosen. Maraming nakasalalay na mga buhay ng ibang tao sa amin. Sa sariling kumpanya ko na pinapatakbo, sa organisasyon, at pati buhay ng pamilya ko. While Audi, there are people who actually waiting for her arrival at Lolo Lino's company, sa mga kasama niya sa organisasyon na patuloy pa ring umaasa na babalik sila sa dati, at ang buhay ng pamilya niyang nakatago dahil sa kapahamakan na nakabadyang sa kanila. Kung sarili ko lang ang iisipin ko, mas gugustuhin kong magtago at mamuhay ng normal. Mamuhay ng walang ginagawang illegal, mamuhay na kasama siya. Boss, I have something to tell you. Usual ng isa sa mga tauhan ko na naka-assign sa pagbabantay kay Audi. Isa ito sa nakalaban ni Audi noong nakaraan. Natatandaan ko na muntikan ko na tung ibitin patiwarik dahil sa muntikan na layang panghahampas kay Audi pero dahil naalala ko na ako pala ang nag-utos sa kanila ay hindi ko na tinuloy pa. What is it? Tanong ko habang naglalakad paakyat ng kwarto namin. Lumabas kami kanina kasama ang mama ni MS Audi at si MS Audi. Agad akong napahinto nang marinig ko ang mga sinabi at hinarap siya. Pinag-cross ko ang braso ko sa aking dibdib habang nakakunot ang no zero. Tell me everything, usual ko na tinanguan na manalaya, nagpunta kami ng wet market katulad ng laging ginagawa ng mama niya sa tuwing mauubos rin ng supply. We almost lose sight of MS Audi, boss. Pasensya na, may kakaiba ba kayong nakita? Tanong ko na agad niyang inilingan. Gusto ko lang makasiguro dahil baka nasa paligid na pang din pala namin si Gio o ang mga tauhan niya. Wala naman, boss. Akala lang namin kanina na wala si MS Audi, saad nito na ikinatango ko. Where is she now?
Nasa kwarto na ninyo at nagpapahinga. Kanina siya doon, boss. Pagkatapos naming kumain ng hapunan sa bahay ng pamilya niya, nagpahatid na siya agad dito at nagpunta doon. Panukala nito na ikinitak ako pero hindi ko yun ipinakita sa kanya, tumango lang ako bago tumalikod sa kanya. Audi loves to be with her family until she falls asleep there sometimes. Marahan na akong nagpatuloy sa pag-akyat habang hindi pa rin nawawala sa isip ko ang pagtataka na iyon. Marahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto namin at marahan na pumasok doon. Napatitig lang naman ako sa babaeng nasa kama nang makita ko itong bahagyang gumalaw at humarap sa gawi ko. Tipid akong ngumiti sa kanya nang makita ko ang pagdilat nito. "You're here already," bati nito sa akin na ikinatango ko. Marahan akong lumapit sa kanya at binigyan siya magaan na halik sa ulo. Napangiti naman ako nang agad itong humawak sa dibdib ko. "You're too naughty, my dear," yuzel ko dito sabay tingin sa kanya. Napataas naman ang kilay ko habang nakangiti nang kumagat ito bigla sa labi niya. "I just miss you so much," yuzel nito at agad na sinunggaban ang labi ko. Hindi naman ako nagpatalo at agad na ginantihan ang agresibong halik ni A sa akin. I immediately grab her boobs and squeeze it like a sponge. Agad ko siyang tinulak pahiga at yumuko papunta sa tenga niya. "I'll just take some shower, then babalikan kita. I want you naked when I get back," bulong ko sa kanya sabay dila sa tenga na laya. Mabilis akong tumayo at naglakad papunta ng walk-in closet ko na konektado sa shower room. Mabilis akong nolaigo at napapangiti habang inisip si Audi sa labas ng kwarto. Nang matapos akong maligo, hindi na ako nag-abala na magdamit pa at agad na lumakad na palabas ng walk-in closet ko. Muli akong napangiti nang makita ko ang itsura ni Audi na habang nakadapa at inaantay akong lumabas. "I'm waiting for you," malanding yuzel nito na ikinatawa ko sa mababang paraan. "Good. We can now start," yuzel ko at marahan naglakad papunta sa kama kung saan siya nandoon. Akmang tatayo siya para salubungin ako na mabilis kong ikinilang. "Just stay there, you won't always want me to be this gentle to you, right?" Nakangiti kong yuzel na ikinatawa niya. "Really? Okay, but I'll want to be wild right now," yuzel niya sabay kagat ng labi niya. "Really?" Nakangising tanong ko na ikinatango sabay kindat. "Then get ready, won't stop now," saad ko. Mabilis at malalaki ang mga hakbang ko para mabilis na mapalapit kung saan siya nandoon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad na akong pumaibabaw sa kanya dahilan para ikinadaing nito lalo na at agad kong inipit ang ibabang parte ng katawan niya. "Let's start," paos na boses kong yuzel at agad na siyang hinalikan sa labi niya at hindi na siya pinagsalita pa agad kong hinuli ang dibdib niya at madiing pinisil iyon. Ramdam ko ang pagpupumiglas pati na ang pagkagat nito sa labi ko, ramdam ko ang sakit nun kaya naman agad akong humiwalay sa kanya. "Why did you bite me? I thought you want us to be wild," nagtatakang tanong ko sa kanya habang habol niya ang hinga niya. "You are suffocating me," yuzel niya at pilit nang umingiti. "Why not? Ako na lang muna ang magpaligaya sa'yo," yuzel niya sabay himas sa dibdib ko. Akmang itutulak ako nito para mapaalis sa ibabaw niya nang hulihin ang kamay niya at hawakan iyon ng mahigpit. Kita ko sa mukha niya ang pagdaing pero ako naman ay ngumiti lang sa kanya at inilagay sa taas ng ulo niya ang kamay niya. "Cold," nasasaktan ako, reklamo niya sa akin at akmang itutulak akong muli gamit ang kaliwa niyang kamay na agad ko rin hinuli at ginawa kung anong ginawa ko sa kanan niyang kamay, inipit ko iyon ng kaliwang kamay ko. "Shall we continue?" Tanong ko na mabilis niyang ikinilang pero hindi ko naman siya pinansin at agad na ako ang bumaba papunta sa leeg niya at agad na kinagat iyon. Rinig ko ang pagsigaw niya ngunit wala akong pakialam. Patuloy kong kinagat ang bawat parte ng leeg niya bago ako umahan at muling ngumisi sa kanya. Marahan kong inalis ang kamay ko sa pulsuan niya. Hindi naman na ako nagulat nang bigla ako nitong itulak. Hinayaan ko naman na umalis ako sa ibabaw niya habang siya ay nauupo at hinihilot ang kamay niya habang nakasimangot ang mukha. Mahal naman akong napangisi nang makita ko ang mukha niya. Agad kong tinanggal ang tuwalyang nakabalot sa elbabang bahagi ko kaya naman agad siyang napatingin sa akin. Ang nakasimangot niyang mukha ay napalita ng pagkagat ng labi dahil nakita nito ang pagkalalak ko na hinihimas ko pataas baba. Pinagmasdan ko yun maigi hanggang sa makuha ko ang kasagutang pilit kong hinahanap kanina. Agad kong binugkos ang buhok niya sa kamay ko at pinagdiniinan iyon dahil nararamdaman ko na ang nalalapit kong pagpapalabas.
Hindi ko hinayaang maalis ang bibig niya sa pagkalalak ko hanggat hindi ko na ilalabas ang smilyang gusto niyang matikman. The moment I'm done, I immediately pull her hair up para maalis siya sa pagkalalaki ko. Rinig ko ang daing niya kaya naman tinignan ko siya ng seryoso. Kita ko pa ang iilang mga katas kong turn ulo mula sa bibig niya. Hindi ako nag-aksayang maging marahan sa kanya at agad ko na siyang inihiga at mabilis na pumaibabaw sa kanya katulad ng ginawa ko kanina bago pa niya maigalaw ang mga kamay niya agad ko na siyang inunahan, inilagay ko ang kamay niya sa taas ng yulunan niya at mahigpit na hinawakan iyon na muli niyang ikinadaing. Do you really think that I will fall to your stupidity? Nanggigil kong tanong sa kanya at agad na inilagay ang kamay ko sa leeg niya at mahigpit na hinawakan iyon. Honey, what are you talking about? Stop, you might kill me. Nahihirapan itong Yuzel habang nagpupumiglas ang mga paa. Kusa akong napangiti at ibinaba ang ulo ko sa kanya at tinignan siya ng malapitan. My baby never called me honey, Yuzel ko na ikinalaki ng mata niya. Now, tell me, where is Audi? Malalakas at madidiing tanong sa kanya habang patuloy na dumidin ang kamay ko sa leeg niya. Alam kong sa ilang minuto lang at mababali ko ang leeg niya dahil hindi siya nagsasalita. At alam kong kapag ginawa ko ang pagbali ng leeg niya, hindi ko malalaman kung nasaan si Audi. Kanina ko pa alam na hindi siya si Audi, the moment I came in here to our room. Ramdam ko na nawala si Audi dito but to my surprise I saw this woman who looked like Audi. Why I knew Audi is not here? First, because of her smell. Audi have a distinct smell like Annie, why? Annie gave her a perfume set like her. Lahat ng mga babae namin nila Kuya Lester binigyan ni Annie ng set ng pabango. Second, Audi never sleep at my spot in bed. I don't know but I already asked her about that but she just told me that she's not comfortable anymore. Third, I know Audi's body clock and whenever she woke up, she didn't have this horny thing in her mind. Of course, I know my woman so well. Akala ata ng mga tatangga-tanggang ay hindi ko mahuhulaan na hindi si Audi ang kasama ko. And besides, wala ang tato ni Audi na inilagay ko sa kanya bilang palatandaan. They will never find out that tattoo unless they will undress her, kiss her while body but I won't allow that to happen. I'll ask you one more time, where is the real? Agad akong napaalis sa ibabaw niya nang bigla itong bumaril gamit ang kamay niya. Masyado akong nagtuon sa pagtatanong sa kanya pati na sa leeg niya at hindi ko napansin ang kamay niya. Mukhang nakuha niya iyon sa ilalim ng unan habang busy akong nakatingin sa kanya at tinatanong siya. Mabilis akong kumilos papunta sa likod ng upuan kung saan alam kong may baril ako pero nang kapain ko ito, napaling na lang ako. Mukhang nakuha na niya ang halos lahat ng mga baril ko dito na nakatago. "I underestimated you, Mr. Vicente," isang heard her saying. Isang didn't think that you will become suspicious about my decision. By the way, your girlfriend is so boring and oh. Before I forgot, you tastes yummy, Mr. Vicente, she will full of boasting herself. Grin when I heard small noise from our own bed. I guess she got up. I look at myself who are actually naked. Wala kaong kahit na anong damit dahil nga hinubad ko iyon kanina. You're asking where that be, now. Rinig kong muli niya Yuzel habang nakakarinig ako ng mga yabag papalapit sa kinaroroonan ko. Kahit wala akong damit, agad akong gumapang palayo doon at pumunta sa kabilang gilid kung saan malapit ang pasukan papunta closet ko. I'm pretty sure that already in Joe's arms while both of them are panting because of their shares wild night. Gio already planned his seeds on that, gigil na Yuzel nito. Para namang may kung anong sumapi sa akin at unti-unti kong nai-imagine ang sinasabi niya senaryo pero iba ang naiisip ko. My Audi is crying asking for my help, asking me to rescue her. Agad kong nakuyam ang mga kamao ko at mabilis akong tumayo at agad na iniwasan ang putok ng baril na mula sa kanya. Alam ko naman na hinuhuli niya lang ang inis ko para mawala ako sa konsentrasyon pero mali sila doon. Lalo akong nakakapag-focus at gustong pumatay ng tao kapag natitrigger ako. Alam ko rin na sa bawat putok ng baril na binibitawan niya ay naririnig iyon sa labas ng bahay. Hindi naman soundproof ang kwarto namin ni Audi.
Muli siyang nagpaputok ng baril at hindi na ako nag-abalang iwasan at hinayaan kung tumama sa braso ko. Malalaki ang mga hakbang kong tinawid ang layo namin. Akmang magpapaputok siya ng agad na akong yumuko at kinuha ang tuwalyang natanggal sa akin kanina. Mabilis ang kilos kong hinablat ang mga kamay niyang nakahawak sa baril gamit ang tuwalyang kinuha ko. Ipinaikot ko iyon sa kamay niya, nakaramdaman ako ng pagsipa niya sa pagkalalaki ko pero ngumisi lang ako. Ramdam ko ang sakit but I'm used to it. Nag-inarte lang ako kay Audi noon na masakit ang pagkalalaki ko para siya mismo ang lumapit sa akin. Itinulak ko ang katawan niya papunta sa higaan at doon bumaibabaw sa kanya. Agad kong itinaas ang kamay niya para doon tumama ang mga balang balak niyang paputukin. Yes, you really underestimated me, miss. You come to my house without even thinking that you will face a disaster mon, nakangisi kong Yuzel sa kanya. Now, I will make your life a living hell, Yuzel ko. Kasabay ng pagputok niya muli ng baril ay biglang bukas ng pintuan ng kwarto kasunod ng pagpasok ng mga tauhan ko. Nakarehistro sa mukha nila ang gulat at pagtataka. Marahil dahil nakikita nila ako habang nakapatong ako sa babaeng nagpapanggap bilang si Audi ay naka-bathrobe. Walang lumalapit sa amin kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para hindi na sila magtaka pa sa sitwasyon. Hindi ako nagdalawang isip na bumwelo at sinuntok ang mukha ng babaeng kaharap ko. Hindi siya si Audi para magbigay ako ng kahit anong awa sa kanya. And yes, wala akong awa kahit babae pa yan o lalaki. Basta po nagtangkaan na sakta ng buhay ko pati ang buhay ng pamilya ko. Agad siyang nawala ng malay pagkatapos ng dalawang malalakas na suntok ko sa kanya. Mabilis akong umalis sa ibabaw niya at kinuha ang kumot na nasa lapag na ngayon. Ibinalot ko ang seril ko bago tumingin sa mga tauhan kong hindi pa rin kumikilos. Take her in the torture room and tie her up in chair. Huwag ninyong pansinin ang mukha ng babae na lion, hindi siya si Audi. Naiintindihan ninyo, Yuzel ko na mabilis nilang tinanguan at agad na kumilos para kunin ang babae. She's holding a gun, babala ko kaya naman agad silang tumanggaw sa akin. Mabilis ang kilos nilang lahat para itali ang babae. Man, she's still a woman. Mga G***go tayo pero hindi ko inuutos sa inyong galawin ang katawan niyan, Yuzel ko nang makita ko nakakaiba ang tingin nila sa katawan nito. We are bad people but we don't do sexual things. Dahil may history ang pinsan ko sa ganon. Galit na galit ako sa mga manyak at rapist kaya ayon ang pinaka-ipinagbabawal namin dito at alam kong alam nila iyon pero kahit paano ay kailangan pa rin silang paalalahanan. Nang makalabas na sila nabuhat ang babae. Agad akong pumasok ng bathroom para muling maglinis. I know Audi will kill me if she finds out that I let that suck my. That's the only way for me to know the truth. Matapos kong malino muli, agad na akong nagbihis at kumuha ng baril na nasa itaas ng siling ng walk-in closet ko. Naglalagay talaga ako doon para panghanda sa mga ganitong okasyon. Ginamo ko rin muna ang sugat ko na dulot ng pagbaril sa akin kanina. Mabilis akong lumabas ng kwarto at agad na nakasalubong ang isa sa mga kasama ni Audi kanina. Kita ko ang kaba sa mukha niya bago ito yumuko sa akin. Boss, I'm sorry, hindi ko alam na iba palang Audi ang nakasama namin, Yuzel nito at ramdam ko ang panginginig niya sa bawat salitang tinuran niya. Huwag mo akong hinga ng tawad, help me to get Audi back, Yuzel ko na agad niyang inangat ng tingin bago tumanggaw sa akin. Maasahan mo ako, bossing, Yuzel niya. Hindi ko na siya binigyan pa ng pansin at agad na akong maglakad palagpas sa kanya. Ramdam ko ang pagsunod nito sa akin sa paglalakad. Kahit masyado ng malalim ang dilim, wala akong nararamdaman kahit na anong antok man lang. Para bang hindi ako inaantok at tumatakbo lang sa utak ko ay ang itsura ni Audi na umiiyak at tinatawag ang pangalan ko. Nang makarating ako sa underground, marahan ang paglalakad ko papunta sa torture room kung saan namin pinapahirapan ang mga nahuhuli naming mga spy. Sa totoo lang ay gusto ko pang paabutin ng ilang araw ang pagpapanggap niya na ito but thinking that Joe's hand wandering on my woman's body makes me want to take his life and bury him 10 feet off the ground.